Ito ang bagong 1,000 peso banknote featuring the Philippine Eagle na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP noong April 21, 2022. Ayon sa BSP na ang bagong banknote ay ginawa upang makatulong sa pagtugon sa pag-aalala sa kalusugan at kaligtasan ng publiko dahil sa pandemya ng COVID-19. Dahil mataas ang porsyento ng pagpasa ng bakterya at virus sa araw-araw nating paggamit ng pera bilang pambayad sa pamilihan, sa mga sakayan at iba pa. Bago tayo magpatuloy ay maaari bang pindutin mo ang subscribe button for more content and educational gaya nito? Maraming salamat po. Marami ang namangha sa bagong polymer banknote dahil sa naiibang features nito. Subalit, marami din ang nadismaya dahil hindi raw ito tinatanggap sa pamilihan kapag ito ay natupi. May ibang 1,000 kayo? Wala. Medyo maselan kasi yung mga... Dahil sa mga balitang ito sa social media, naglabas ng advisory ang Bangko Sentral ng Pilipinas at ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Interior and Local Government o DILG. Address to the public, special mention to banks, government offices, groceries, sari-sari stores, public market vendors, convenience stores, restaurants, pharmacies, wholesale and retail shops. Kasama na din ang public utility vehicle drivers and operators na tanggapin ang folded o tupi na 1,000 polymer banknote sa araw-araw na payment transactions. Pero, paalala din po sa lahat na may proper handling ang 1,000 peso bill na to. Narito ang pwede at hindi pwedeng gawin sa polymer bill na to. Una, keep them flat. Laging ilagay sa wallet na kung saan fit ito. Okay lang na wallet di tupi, at least isa lang ang tupi. Kung magusot at malukot, apply pressure or flatten with your hands. Keep them clean. Pwede itong punasan ng malinis na damit. Pwede rin itong linisin with alcohol-based sanitizers to sanitize and kill bacteria. Punasan lang agad ito ng malinis na kapiraso ng damit. Siyempre, dahil pera ito, gamitin mo itong pambayad sa goods and services. Huwag mo itong itago or bilhin o ibenta sa mas mataas na presyo. Narito naman ang mga bawal gawin. Bawal sirain ang mga simbolo dito ni markahan o sulatan. Bawal ang labis na tupi o malukot-lukot dahil mag-iiwan ito ng permanenteng marka dahil ito ay plastic-based. If this happen, ay daganan lang ng mabigat at flat surface tulad ng libro. Bawal guntingin, butasan o staple. Bawal gamitan ng rubber band. Bawal i-damage ang mga clear windows, metallic features and security features nito. Bawal malagyan ng corrosive chemicals tulad ng muriatic acid or bleach. Bawal din itong ma-expose sa sobrang init or sa apoy, lalong bawal itong maplansya dahil tiyak ito ang mangyayari sa pera ninyo. Oh no! Ayon naman sa ating impormasyon, kung aksidenteng maplansya ito ay dalhin nyo lang po sa tanggapan ng bangko upang mapalitan ang inyong pera. Ang daming netizen ang nagtatanong bakit polymer banknotes? Because polymer banknotes are smarter, cleaner, and stronger. It's more secure dahil sa kanyang security features na nagpapahirap na ito ay mapeke. Tulad ng polymer substrate, enhanced value panel na may rolling bar effect, sampagita clear window na may BSP embossed line structures, tactile dots, ang mga embossed prints sa harap at sa likod, shadow thread, vertical window with multiple security features and multicolor tones. At ang mga metallic features nito ng dynamic waves, Republika ng Pilipinas, sealed and mirror denomination, BSP logo and 3D denomination, ang blue iridescent figure, and flying eagle embossed print. At syempre, hindi mawawala ang light feature nito na umiilaw gamit ang money detector machine na makikitaan ng pag-ilaw sa magkabilaan. Dahil mas maikli ang survival rate ng mga virus at bakterya than paper banknotes dahil ito ay non-absorptive at dahil pwede mo itong isanitize to kill viruses and bacteria. Ito ay mas durable dahil umulan o umaraw sa araw-araw na palitan ng pera sa pamilihan at mas tumatagal ito ng 2 hanggang 5 beses kaysa sa perang papel.
dahil sa kanyang resistance mula sa dumi, mantika at tubig. At dahil water resistance ito, i-check natin ang resistance niya sa tubig. So ayan, binasa ko na ng magkabilaan at surprisingly, ito po ang resulta niya. Nakita nyo naman, hindi niya ina-absorb ang tubig and still dry pa din dahil nga ito ay plastic base. Pero disclaimer lang po, hindi ko po ito ginawa para inyong gayahin. Ginawa ko po ito para ma-check yung plastic base quality niya. Kaya wag nyo pong gagayahin ang ginawa kong pagbasa, kundi sundin lang ang mga pwede at hindi pwedeng gawin as I mentioned kanina. Nilinaw naman ng BSP na ang 1,000 na perang papel ay mananatili sa sirkulasyon ng palitan kasama ang bagong 1,000 peso polymer bill. With this review, ano ang nagustuhan nyo sa polymer bill na ito? Nagustuhan nyo ba ang polymer bill o mas gusto nyo pa din ang lumang 1,000 na perang papel? Comment down below.